Isama na natin to. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Tapusin nyo na yung pinauso ninyo! Kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Bakit ako pumirma sa verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte? Ako po si Congresswoman Pami Zamora ng 2nd District of Taguig at ito po ang Article 1 ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Respondent betrayed the public trust, committed culpable violations of the Constitution, and/or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker. Grabe, no? Abnormal, no? Grabe, no? Isasama ko nga to sa video. Isasama ko to sa video ko. Sa Tambalustay. Isasama ko nga to, background ito. Grabe, no? Nakakatakot, eh. Poke! Sabi ba naman, no? Eto, paisa lang, ha? Paisa lang, ha? Sabi nyo, pokingin nyo, tapusin nyo na yung show na yan. May ganun pala, hindi ko narinig yun. Grabe, hindi ko narinig po yun. Isa lang, ha? Hindi ko narinig yun. Saan niya sinabi yun? Ngayon ko lang nagpukingin na pala. Grabe, no? Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Tapusin nyo na yung pinauso ninyo! Sinabi niya pala yun? May ganun? Akala ko yung mura lang. Meron pa palang may ganun pa pala siya yun. Pare, ngayon ko rin narinig yun. Grabe, no? At nagulat ako, eh. Araw-araw ako nagre-react dito, eh. Meron palang ganun? Puking ina. Grabe, no? Kunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Bakit ako pumirma sa verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte? Ako po si Congresswoman Pami Zamora ng 2nd District of Taguig at ito po ang Article 1 ng verified Ito yung Article 1. Article 1. impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Grabe yung ganyan, no? Tignan mo yung itsura, putres, oh. Grabe, no? Grabe. Respondent betrayed the public trust, committed culpable. Grabe yung ganitong government. Tignan mo, sa tarampulang buhay natin, sila ERAP, mga na-impeach yan, pero may mga mabuting ugali. Puta, ito, ayop. Demonyo talaga tong pamilyan to. Violations of the Constitution and/or committed high crimes in contracting an assassin and plotting to murder or assassinate the incumbent president, the First Lady, and the Speaker of the House of Representatives as publicly admitted by her in a live broadcast. Grabe to, grabe. Tapusin nyo na yung pinauso ninyo! Tangina mo ka! Utak na mo ka! May ganun pala, hindi ko alam yun. Dire-diretsong mura, grabe pala, no? Akala ko yung banta lang. Grabe, may ganito pala, dire-diretso yung mura. Ay putik ko, grabe. Abnormal talaga to. Grabe, oh. Ang ina ninyong lahat! Yun lang ang naabutan ko. Meron pa pala yun before gawin yung ganon. Ayos, no? Tulad ng naramdaman ng maraming Pilipino nung una kong napanood si Vice President Sara Duterte. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ayan, no, sabi ng DDS, ano lang daw yan, biro.
Sabi ng DDS, wala daw yon. Kumbaga, wala yon. Hindi daw seryoso si Sara. Para saan kaya yung no joke? No? Para saan kaya yung mga no joke? No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Hindi. And then he said yes. Nagulat ako at natakot para sa ating mahal na presidente, sa kanyang First Lady at syempre para kay Speaker Martin Romualdez. Ayun yung gusto yung leader, strong leader. Ganun ba? Iba yung... magkali naman tayo DDS ha. Iba yung strong leader sa demonic leader. Hindi tayo kukuha uli ng demonic leader. Strong leader. Ang strong leader po, hindi yan differentiate ng nagmumura. Hindi po ganun ang strong leader. May strong leader na po na tahimik kumikilos para sa bansa niya. Meron din strong leader na open, oo, nagmumura, pero hindi po ganun kademonyo katulad ng mga Duterte. Kahit kailan po hindi naging strong leader si Duterte, tandaan nyo. Dahil ang strong leader po, wala siyang casualties na sarili niyang kababayan. Diba? Si Duterte po, 30,000 ang casualties niya. At siya mismo ang umamin na failed siya. Siya mismo po ang umamin na failed yung presidency niya. So, hindi siya strong leader. Kung hey, fuck you! Kaya wag niyo matawag-tawag na strong leader si Duterte. Napakalayo po. Malinaw na malinaw nung sinabi niyang paulit-ulit, no joke, no joke. Inulit pa nga nung reporter, tinanong nung reporter, sabi niya, but you already talked to a person at ang sagot niya ay yes. Oh, sasabihin pa yan, ano daw, hindi daw totoo. Tanga yung mga DDS eh. So, but you already talked to a person Yes. to do that Yes. in the event that you get killed. Yes. Yes. Para po sa amin dito sa Taguig, malinaw po ang sinabi ng Vice President. May kausap siya na willing pumatay para po sa kanya. I do not take the threat of the Vice President lightly. Totoo yun. Hindi mo talaga iano yun na wala lang. Putik. Ikaw nga eh, putik mag-threat ka sa tao. Malamang nakablatter ka na eh. Lalo pa yan, Vice President yan. And any given moment, pag namatay si Bongbong, siya ang presidente. Yun ang hindi nagigit sa mga DDS eh. Yung chain of command eh. Hindi mo pwedeng gawin yan. Sasahop ka sa chain of command. Presidente ka, under ka ng president. Hindi mo pwedeng sabihin na papatay mo yung presidente, tapos ikaw pa ang spare. Bobo eh, no? Diba? Kahit kaya mo gawin yan, kahit sa trabaho mo eh. Sabihan mo yung boss mo, boss, papatayin ko yung boss ko. O ano gagawin sa'yo? Tapos ka na. Eh putik, ito. Bansa pinag-uusapan nito. Buong Pilipinas. Chain of succession pala. Sorry. Chain of succession. Ito, bansa buong Pilipinas to. At espertong demonyo na to. Na ngayon, bilang spare siya talaga ang nangangarap na mapatay yung presidente. Tapos wala lang daw yun. Sa amin po dito sa Taguig, hindi po namin palalampasin ang mga sinabi ni Vice President Sara Duterte laban sa presidente na ating hinalal at minamahal. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Oh, yan. Diyan ko nagustuhan talaga lalo si BBM. Sabi ko sa'yo, masyado ka kasi mabait ni Uncle eh. Tingnan mo. Ngayon, nahihirapan tayo, nagsilaki yan ng ulo. Pero okay na din, at least lumabang ka. Ang kulit mo, Uncle eh. Bukas magkita uli nga tayo ha. Ang kulit mo rin kasi. Dati,
Hindi mo kailangan ng spokesperson. O ngayon, kumuha ka rin. Masyado kang kala mo, kaya mo lahat. Hindi mo kaya mo lahat. Kailangan kaya ka may gabinete. Amaya mag-usap nga tayo. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Kung matatandaan po natin, this is not the first time. Hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng Vice Presidente. Sa isang press conference, siya mismo po ang nagsabi that she fantasized beheading the President. O yan, isa pa yan. Isa pa yan. Wala lang daw yan sa mga DDS. Imagined myself cutting his head. Sinabi rin po niya na huhukayin Kita mo, criminal mind ang impaktitang tililing demonyita. niya ang labi ng dating President Ferdinand E. Marcos Sr. at itatapon daw sa West Philippine Sea. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. O yan, o. Tignan mo, yung karma, ang basurang tinapon mo, babalik sa inyo, demonyo! Ano sabi ni BBM? Pauwi mo yung tatay mo sa Hong Kong, itatapon ko yan sa ICC. Yun ang totoo, mga DDS. Yun ang totoo. Yun ang nangyari. Yun ang totoong buhay. Mga DDS, huwag kayo mabuhay sa hallucination. Ha? Hukayin ko yan si Apolacay. Itatapon ko sa West Philippine Sea. Hallucination nyo, mga DDS. Ano sabi ni BBM? Pauwi mo na yan, tatay mong abnormal. Itatapon ko na ngayon sa ICC. Shong! Wala pa kayong score dito, mga DDS. Tandaan nyo. Ha? Tambak na kayo sa amin. Makaka 3-0 na kami. 1, Pogo. 2, tapon ICC. 3, impeachment. 3-0. Paano ya DDS? Kami na naman panalo. Kami na naman tama. Kayo ang pamali. Ha? Tama kami, kayo ang pamali. Ha? Kasi eto, impeach na. 3 na sunod-sunod. Kayo wala pa bawi. Iyak pa kayo, kulong pa kayo. Pamali. Chris Jr., thank you ha. Kinakalat mo ang katotohanan. Totoo, thank you. Kaya nga po, Chris Jr., serbisyo lang katotohanan, mga kanguso. Hindi po tayo nagbibigay dito ng pekeng balita. At kahit anuman pong oras ibinabalita natin sa harapan nyo at nakikita nyo ang mga totoong balita, wala po ditong binabali, wala po ditong minamali. Serbisyong totoo lamang, mga kanguso. Para po sa akin, wala pong public official o normal na tao ang dapat maringgan ng ganitong mga pananalita. Eh, ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? O, kita mo, isa pa si ano yan, hindi nila in-expect. Yan ang hindi nila in-expect. Di ba? Si Sandro. Putik. Hindi nila in-expect si Sandro, ang anak. Ang dami nilang hallucination eh. O, okay lang yan, mag-file si ano. Hindi nila alam si Sandro. Nagpa-signature, hindi nila in-expect. Sapol.
these are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So Kaya nga hindi ko malaman sa mga DDS paano nangyari yon na ang isang government official publicly nagbanta for the government position sila. President, Vice President. Ibig sabihin, ang gusto ng mga DDS, huwag pansinin, lightly lang yon. Kupal pala kayo eh. Kaya tayo naging ganito eh. Kaya tayo nagkaroon ng palamura. Kaya tayo magkaroon tayo ng bastos sa kultura natin. Kaya wala na tayong paggalang sa mga iba't iba dahil sa hayop na Duterte na yan eh. 'Di ba? Hindi niya alam yung ginawa niya dito na nakaka-influence siya ng buong Pilipinas. At ayun na nga nangyari ngayon. Kita mo, dumating na tayo sa puntong pati yung mga namatayan, binabastos na natin. Oh. Namatayan yung binabastos natin. Ay, binabastos ng DDS pala, hindi tayo. Palamura na. Yung mga pagbabanta, tinitake lang natin ng mababaw. Hayop eh, no? Pero dati hindi tayo ganyan. Iba yung pagbabanta na ng buhay. Yung buhay yun eh. Bobo itong mga DDS. tataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alam nga naman kung sasabihin mo kung of course, I'll be the first one to sign. Kung matatandaan po natin, ilang araw matapos ang threat ni Vice President Sara Duterte, ang kanyang ama naman po na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte also issued a call for the military and the police to intervene. Kung gano'n rin ang presidente na in face of so many errors there, nagtupak-tupak na ng hanggang nagkaroon ng brigade to fracture the government. It is only the military can correct it. Sabi nga po ni E.S. Bersamin, no motive is more selfish than calling for a sitting president to be overthrown so that your Totoo yan. daughter can take over. Ayon po sa verified impeachment complaint, ito po ay isang open defiance to the executive power vested in the president under the Constitution. Tama, maling-mali yan. Lagi natin pagbasihan yung Constitution at napapaloob doon ang threat. At merong special doon na special threat to the president. Kapag may ganon, may alarma talaga yung mga inute. Disturbing. Lintik kayo. Kumbaga chief, ano yun? Chief executive, di ba? Pinakamataas na pangulo. May banta ang pangulo coming from vice president. Gusto nyo, wala lang yun. Ano ba yan? Parang mahal na araw na ako ah. Sa ibang bansa, magbanta sa presidente, kulong ka. Tama, Magdalena Marcova, tama yun. Sa ibang bansa, sabihin mo lang, I hate Xi Jinping, ganunin mo, patay ka na. Sa Russia, I hate Putin, puto lang utin mo. Oh, puto lang utin mo. At otoridad ni Apo Bongbong Marcos bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces. O yung Commander-in-Chief. Oy, happy birthday, Eneritan. Si Samantha. Thank you po. Sa akin pong palagay, tulad po ng nakasaad sa ating pinirmahan na impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, naniniwala po ako na kapag pinagsama-sama ang mga ito po ay maaari ikonsidera na high crimes. High crimes talaga. Criminal minds eh. High crimes yung hype na yan. Dahil ito po ay makakaapekto sa orderly working of government, making the Vice President unfit to remain in office.
Mr. Speaker, I move to take up additional reference of business. Additional reference of business. Pero mo pati Kongreso binabastos, Senado binabastos. Kala mo kung sinong demonyo eh. Verified complaints for impeachment. Impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint. More than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Oh, yan no. Na yung impeachment. The session is suspended. Oh, yan ha. Ayan po kung bakit natin kailangan ng impeachment. Ayan lang ang gusto ko ipakilala sa inyo na meron tayong demonyong vice presidente. And hindi po karapat-dapat na magtagal ang mga demonyo sa sarili natin, sa pamilya natin, at syempre po ang demonyo sa ating bansa. Lagi natin tatandaan yan. Okay? Lagi po natin tatandaan yan. Tayo po ay may Diyos. Ngayon, nakikita natin yung mga demonyo, kailangan paalisin natin yan. Sa bayan, sa pamilya, sa ating sarili, at syempre sa ating mayamahal na bansa. I-impeach ang demonyo. Diba? Pero mo ganyan ugali, oh. Grabe, ngayon ko narinig yung isang mura na yun. Nagulat ako eh. May ganun pa palang sinabi, mahaba pala yung praise na mura na yun. Ang tindi, no? Ang walang yamin. Grabe. Talagang sasabihin nyo, close si Digong tsaka si Sara. Kita mo nga, ganung ugali. Halatang walang pamilyang maayos eh. Hindi ko naman po minamaliit yung ganyan ha. Pero pagkadalasan po yung ganyan talaga ang resulta ng broken family. Ganyan. Bastos! Okay, kaya bumoto po tayo ng tama at huwag tayong magluga-luga. Dahil ang mga luga, ay nga pala, i-update ko kayo ha. I-update ko kayo. May papakita po ako sa inyong article na kapag na mag-update po ang Merriam-Webster at ang dictionary sa Google, malalagay na po ang mga DDS. Yes! Yabang! Yabang, be proud. DDS yan eh. DDS yan eh. Yabang. Galing ng mga DDS. Ang lalagay po sa kanya sa Wikipedia, sa Google, DDS po, fake news. Mga ganun po lalagay. Fake news, demonic, demonic culture. Mga ganun po lalagay sa kanila eh. Ang pogi mo, iba ka talaga. Sobrang bait. Kukunin ko yung article bukas. Mag-update po ang Merriam-Webster. Yabang ng mga DDS. Sana all. Sana all. Sana all. Yabang, sana all. Bali, ang nakalagay sa kanila, DDS. D-I-D-I-E-S. DDS po. Papakita ko sa inyo na wala yung article eh. Nahanap ko ulit. Nadaanan ko eh. Yabang ng mga DDS. Eh, di kayo nasikat. Kayo nasikat. Yabang nyo naman. Sana all. Sana all.
Papakita ko sa inyo, hanapin ko pa eh. Nakalagay doon, fake news, demonic group, parang gano'n eh, demonic group. Tapos, people who loves to hallucinate, parang mga gano'n eh. Tapos, nakalagay, yung umpisa doon, a small group in the Philippines who have been hallucinating for the unreal things, parang ganun, for the unreal things that never happen. Ganon. Tapos, demonic supporters, love to make fake news. Parang ganon eh. Yun nga. Kaso hindi siya DDS. DIDIES. DDS. Ganun yung pagkano. Hindi yung letter lang. DIDIES. DDS. Ganun yung ano niya. Ayun. Ganun siya. A small group in the Philippines who loves to hallucinate and pretending that the unreal is happening to be. Ha? DDS, Demonic Duterte Supporter. Nakalagay doon. Bali nakalagay doon, yun nga, 'di ba, slash fake news, slash, ano ba yun? Cult. Nakalagay pa doon, cult. Ano ba yung cult? Kulto? Cult. 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 Tapos, di ba, DDS, may nakailalim, affiliated kay OJC. Pagtapos doon, sa ibaba ng kay OJC, PDP party list. Sa ilalim, the leader loves to lick the egg of China. Hindi ko makita yung article eh. Kanina, hawak ko kasi nasa meeting ako kay Uncle kanina. Nagbo-browse akong ganun eh. Putik, nakita ko meron nga oh. Tapos nawala. Nausog. Diba si FB, pag nausog, nawawala. Nausog, nawala. Hindi ko na makita. Abangan nyo po yan na ilalunch po yata sa etong bare months. DDS, nasa Merriam-Webster na, nasa Google, ma-google nyo na DDS, ganyan. Demonic group, meron na po siya. Available na in all platforms, nationwide. Abangan nyo yan, DDS talaga. Wala pa, tignan ko ngayon, wala oh. DDS. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero